Mga ka-crypto, madalas po nating marinig ang iba't ibang prediction at target na presyo para sa mga digital asset sa buong mundo. Ngunit may isang sariwa o fresh na pananaw ang inihapag ng XDC developer na si Quincy Jones na nagbibigay po ng ibang direksyon sa pag-unawa kung paano po maaaring tumaas ang halaga ng cryptocurrency sa hinaharap. Ang kanyang mga pananaw ay itinampok po at ibinahagi dito ng kilalang crypto enthusiast na si Madam Amelie. At yan po ang kanyang aktual na post dito sa platform na X kung saan ay pinaliwanag niya na ang pangmatagalang halaga na XRP ay maaaring nakasalalay ng husto sa dami ng financial value na inilalabas at pinapagalaw sa loob ng network. Ayan, sabi nga niya dito, remember this one. XDC developer Quincy Jones explains how XRP can reach a very high price. Ayan. Sa kanyang mga pahayag dito, direktang tinanggihan po ni Jones ang ideya na may sino man sa market ang may kakayahang hulaan ng may katiyakan kung saan talaga pupunta ang presyo ni XRP sa mga susunod na taon. Ayon sa kanya, sino mang nagbibigay ng tiyak na numero ay walang sapat na basihan upang malaman ang eksaktong galaw nito. Para sa akin, ang ganitong klaseng pananaw ay nagpapakita ng isang mas matanda at responsableng pag-iisip sa loob ng industriya. Sa halip na umasa sa mga haka-haka at emosyon, mas mabuting suriin po natin ang pundasyon ng ekonomiya ng network tulad ng ginagawa ng mga mahuhusay na analyst na tumitingin sa malaking larawan ng global finance. Ngayon ay paano nga ba gumagana ang liquidity at saka asset issuance sa sistema? Ipinaliwanag po ni Jones na si XRP ay gumaganap bilang isang epektibong financial instrument na kayang magbigay ng kinakailangang liquidity sa pagitan ng iba't ibang uri ng instrumento sa finance. Kabilang na ang mga bonds, stocks, at iba't ibang pambansang currency. Ayon po sa kanyang pagsusuri, ang papel po ng cryptocurrency ay mas lalong lalawak habang dumarami po ang mga asset na inililipat at inilalagay po sa loob ng isang network na umaasa po kay XRP para sa mabilis at ligtas na liquidity. Iniugnay niya ng direkta ang potensyal na halaga ni XRP sa mismong dami ng mga asset na inilalabas sa network. Binigyang din po niya na ang asset ay maaaring magpadali sa pagkuha at paggalaw ng mga nasabing ari-arian na nangangahulugang ang kabuang halaga na kinakatawan sa loob ng sistema ay direktang makaka-impluwensya sa pangangailangan para sa liquidity. At ito naman ang aking opinyon. Ang pagpasok ng mga traditional na asset sa digital ledger ay hindi lamang isang simpleng pagpapaganda ng sistema, kundi isang malalim na pagbabago sa paraan ng pagkakaroon ng halaga ng mga token. Kapag ang isang network ay naging tulay ng bilyong-bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian, ang pangangailangan para sa isang mabilis na kasangkapan sa pagbabayad ay magiging napakalaki na siyang magtutulak ng mas matatag na pundasyon para sa pangmatagalang paglago. At ngayon ay ano naman ang magiging epekto ng equity at saka debt sa kalakalan. Pinalawig pa ni Jones yan ang kanyang paliwanag sa pamamagitan po ng pagtukoy sa parehong equity at saka debt o mga utang sa negosyo at saka gobyerno.
Ayon sa kanya, ang network sa hinaharap ay kinakailangang sumalo at umangkop sa pagpapalabas hindi lamang ng mga stock o equity, kundi pati na rin ang mga utang na maaring lumikha ng mas malaki at mas malawak na halaga ng pera na gumagalaw sa buong sistema. Yan, sabi nga ni Jones dito, XRP is only bound by the fiscal responsibility of the people that issue assets on it. Yan, ayon po yan kay Jones. Habang idinagdag din niya na ang posibleng saklaw o scale ng mga transaksyong ito ay maaring maging napakalaki kaya't mahirap itong sukatin sa ngayon. Upang ilarawan ang kanyang punto, nagbigay po siya ng ilang theoretical na halimbawa ng presyo tulad po ng $100, $100,000 at maging $1 million. Bagamat nilinaw niya na ang mga numerong ito ay hindi mga opisyal na prediction kundi mga posibilidad lamang batay po sa laki ng mga asset na maaaring ilabas sa network. Sa aking opinyon, ang pagpasok po ng napakahalagang halaga ng debt instruments sa mga decentralized platform ay magbubukas ng mga pintuan na noon ay hindi natin akalaing posibleng mangyari. Ang kakayahan ng isang blockchain na humawak ng ganitong uri ng mabibigat na transaction sa finance ay nagpapakita lamang na ang hinaharap ng digital asset ay nakasalalay sa kung paano po ito yayakapin ng mga institusyong nagpapatakbo ng ekonomiya ng mundo. Paano naman po natin maiintindihan ang scale ng global wealth sa blockchain? Nagbigay po si Jones ng isang theoretical na halimbawa kung saan ay pinag-usapan po ang pagkakaroon ng $100 trillion sa equity issuance at idinagdag pa ang posibleng pagpasok ng karagdagang $500 million sa debt instruments upang ipakita kung paano po dumadaloy ang halaga sa loob ng isang network. Para sa mga eksperto sa X-Finance Bull Academy na muling nagbasa at sumuri sa mga pahayagang ito, ang ugnayan po sa pagitan ng presyo at liquidity ay nananatiling isa sa pinakamahalagang aral na dapat matutunan ng bawat investors ngayong taong ito. At ayan, ang mga komento po ni Jones ay hindi po nakatuon sa tradisyonal at mababaw na pagtingin sa mga pampublikong chart, kundi nakasalalay po ito sa malalim na pagsusuri ng aktibidad sa network at ng pangangailangan ng liquidity. Ipinapakita nito na ang lawak ng asset issuance kasama na ang parehong equity at debt ay maaaring maging pangunahing sangkap sa pagtukoy kung gaano kalaki ang kinakailangang liquidity mula kay XRP habang lumalaki ang pagtanggap ng mga institution. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, naniniwala ako na ang pag-unawa sa mga konseptong ito ay nagbibigay po sa atin ng mas malinaw at makatotohanang pananaw tungkol po sa kinabukasan ng mga digital asset. Sa halip na magpadala sa mga panandaliang emosyon at ingay sa internet, ang pagsusuri po sa tunay na paggamit ng technology at ang pagdaloy ng global wealth sa pamamagitan ng blockchain ang siyang magbibigay po sa atin ng tamang direksyon sa ating mga hakbang sa pag-i-invest ngayon pong taong 2026. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended na video natin dito.